Tita Margaret, sorry po. Sorry po, natulak ko kayo. Sa panaginipan ko po kasi yung babaeng nananakit sa akin. Sinasaktan niyo pa rin ako. Tapos bigla na lang po ikaw yung nandun. Tapos bigla na lang ikaw yung nananakit sa akin. Sorry po. Sorry po, tita. It's okay. I understand. Tita, bakit ganun yung panaginip ko? Kulo. Hindi ko maintindihan. Siguro, kasi napagalitan kita kanina eh. Kaya, humalo tuloy ako dun sa panaginip mo tungkol sa past mo. Angela, I'm sorry ha. Sorry na sigawan kita. I just want what's best for the three of us. Gusto ko na perfect at peaceful na buhay. Naiintindihan mo yun, di ba? Opo naman, tita. I understand. Sobrang natutuwa po ako at sobrang grateful ko kasi pamilya na po ang turing niya sa akin. Pero sana po maintindihan niyo din na ang dahilan talaga kung bakit ako bumalik ay dahil gusto ko panganapin ang pamilya ko. Kasi ngayon, kahit parang okay na yung lahat, may kulang pa din eh. Feeling ko may kulang pa rin at feeling ko sila lang po yung makakapuno nun. Sana po maintindihan niyo. I understand. Naiintindihan ko. May nadating nga Audi sa Luna dito noon. Pero pinalipat din po sa mental institution. Nabalitaan po namin yan noon. Sir, nakalagay po ba dyan kung saan siyang mental institution dinala? Sir, ako ho yung... Ito yung ID ko. Dati ho akong asawa nung complainant na si Larry Medrano. Gusto lang ho namin talagang makausap si Odessa Luna kasi meron ho kaming importanteng mga bagay na kailangan maitanong sa kanya. Ano ba? Dito ka muna. Baba! Teka! Dito ka muna, ha? Napapagod na pabalik-balik ng labog na eh. Dapat, hindi nasasayang yung oras ko. Dapat nagpaplano na ako ng kasal namin ni Larry. Itigil mo na sabi at kahibangan mo eh. Huwag mo na ituloy ang kasal. Anong wag? Ha? Anong wag-wag? Ing-ing ba ako na pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan ko, hindi ko na itutuloy? Ha? I will have my happy ending, tita. At walang makakapigil sa akin. Odessa, may sinira kang pamilya. Tapos, halos mamatay ka ng tao. At si Larry hanggang ngayon niloloko mo pa, hindi ba? Paano pang makukuhang maging masaya? Kung sa kabila ng ginawa mo yan. Masaya ako, tita. Siyempre, yung lalaking pinangarap ko, mapapasakin na. Yun lang ang mahalaga. Kaya lahat na dinadakdak mo, wala akong pakialam dyan. Hindi talaga kita kilala. Hindi ka na kilala, Odessa. Kasi nga, si Margaret na ako, di ba? Kaya ikaw, umayos ka. Ha? Kung hindi kita dadala ng inumin. Hindi kita dadala ng pagkain. Kawawa ka, magugutom ka. Baka mamatay ka niyan. Ha? Okay?
Umayos ka. Kahit ikapatay ko, kailangan gawin ko ang tama. Evelyn, anong balak mo pagdating natin dun sa mental institution? Kakausapin ko siya. Tatanungin ko siya. Buti kung makasagot ng matino yung babae na yun, eh di ba nga baliw yun? Evelyn, tutuloy ba talaga tayo? Oo naman, ate. Kailangan ko malaman kung totoo yung sinasabi ni Glenda. Evelyn naman eh. Alam ko naman eh. Lahat kayo sinasabi niyo sa akin na huwag akong maniwala. Masisisi mo ba ako? Kung merong maliit na posibilidad, kahit maliit lang na mahanap ko si Ana, kahit ayoko makita yung pagmumukha ni Odessa, pupuntahan ko siya para malaman ko ang totoo kung nasaan si Ana. Para mahanap ko siya. Kaninong cellphone to? Parang kay Ma'am Glenda to ah. Bakit nandito to? Diyos ko, salamat po. Salamat po ng marami. Patawarin mo ko, Odessa. Patawarin mo ko. Pero kailangang malaman na Larry ang lahat. Kailangang malaman na niya kung anong ginawa ko sa anak niya.